Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. 4 na magkakamag-anak patay matapos matrap sa nasusunog na bahay. Negosyante patay sa pamamaril. Isa sa mga sospek arestado. Isa pang sospek nalunod matapos umanong tumalon sa ilog. Presyo ng LPG tumaas ng halos piso kada kilo ngayong Pebrero. Presyo naman ng mga produktong petrolyo may dagdag bawas. At pagsisimula ng Panagbanga Festival 2025, in-enjoy ng libo-libong bisita. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa magkakahiwalay na insidente ng sunog. 4 na magkakamag-anak ang patay matapos matrap sa nasusunog na bahay sa Balanga City, Bataan. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Torida. Nasawi ang 4 na magkakaanak matapos matrap sa nasunog nilang bahay sa Balanga City, Bataan. Kabilang sa mga nasawi ang 3 taong gulang na batang babae. Ayon sa fire marshal, hindi nakalabas ang mga biktima dahil nakalak ang bakal na pinto at nakagrills din ang mga bintana. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog at tinitingnan ang anggulong nagsimula raw ang apoy sa kandila dahil wala raw kuryente sa bahay. Sa mga larawan na ito nakuha ng Dagupan City Fire Station, makikita ang sumiklab na sunog sa Waste Transfer Facility sa Barangay Bunuan, Gusot, mag-aalas 6 ng hapon noong Sabado. Kitang-kita ang makapal at maitim na usok mula sa mga nasusunog na basura. Ayon sa Dagupan City Fire Station, tumagal ng halos 2 oras ang rubbish fire. Tinatayang na sa 100 square meters ng tambak ng mga basura ang nasunog. Nakikita namin siya na possible na pinagbulan sa yung mga scavengers natin dun na nangangalakal dun sa dump site. Ayon sa fire marshal, nagsusunog kasi ng wire insulation ng mga scavenger doon upang mas madaling makuha ang kable na kanilang ibinebenta. Sa Urdaneta City, makikita rin sa video na ito ang makapal at maitim na usok sa bahaging ito ng barangay ng Kayasan. Pasado alas 5 ng hapon kahapon, rumesponde agad ang mga bumbero at napag-alaman na may nagsusunog pala ng basura sa lugar. Mga plastik ang karamihan sa mga sinunog. Tumagal lamang ng 10 minuto ang sunog. Huwag po tayong magsunog ng mga basura sa paligid ng ating pwesto o bahay, lalong-lalo na kapag tampak na yung basura. Mas mainam daw na ilagay na lang sa sako at hintayin na lang na kunin ng mga garbage collector. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Sa mga nagluluto gamit ang liquefied petroleum gas o LPG, dagdagan po ang budget ngayong Pebrero dahil may taas presyo. Ayon sa kumpanyang Solane, 73 centavos kada kilo ang dagdag singil nila sa LPG. 70 centavos naman kada kilo sa Petron. Alinsunod daw ang taas presyo sa international contract price ng LPG ngayong buwan. Beep, beep, beep naman, may dagdag bawas sa presyo ng ilang produktong petrolyo simula bukas. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya, magtataas ng 70 centavos kada litro ang presyo ng gasolina. 1 peso and 15 centavos naman ang bawas presyo sa diesel. Habang ang presyo naman ng kerosene, bababa rin ng 90 centavos kada litro. Yan ang ikalawang magkasunod na rollback sa presyo ng diesel at kerosene. Habang muli na namang tataas ang presyo ng gasolina kasunod ng rollback nitong nakaraang linggo. Kawalan ng ibinebentang fresh galunggong nararanasan sa Mangaldan Public Market. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, bukod sa kakulangan ng sari-saring isda, ay problema na rin ng ilang negosyante ang kawalan ng supply ng fresh o sariwang galunggong sa mga pamilihan. Ramdam sa iba't ibang pamilya ng kawalan ng supply ng fresh galunggong. Sa Mangaldan Public Market, ilang linggo nang walang ibinibentang sariwang galunggong. Imported o frozen galunggong ang karaniwang makikita sa palengke ng bayan. Parang sa Dagupan, kung may dumating talagang agawan ma'am sa fresh galunggong po talaga. Kaya ang nangyayari po, ang naibibenta sa ating
pamilihan sa mga dan ay yung imported galunggong. Ayon sa mga tindera ng isda, halos wala raw dumarating na sariwang galunggong. Bihira umanong makahuli ng galunggong sa mga baybayin. Dahil walang fresh galunggong, patuloy ang pagtaas sa presyo ng imported na galunggong. Mula sa 220 pesos kada kilo noong nakaraang mga linggo, ngayon umakyat na sa 240 pesos per kilo. Meron pa rin supply kahit papaano. Yung fresh ma'am, wala halos? Wala halos, wala ka makita dyan. Kaya puro imported na lang. Dahil sa mataas na presyo ng galunggong, tamang pagbabudget na lang daw ang ginagawa ng ilang mamimili. Minsan may nagbabudget kami, ganun. Kasi minsan kalahati, marami kami. Tuloy-tuloy ang regular monitoring ng Agriculture Office sa mga presyo at supply ng isda sa Mangaldan Public Market. Chris, ayon sa mga fish expert, inaasahan daw na pagsapit ng buwan ng Marso hanggang buwan ng Hunyo ay unti-unti nang dadami yung ibibenta ang galunggong na sariwa sa mga pamilihan dahil karaniwan daw na pagsapit ng March hanggang June ay ito yung fishing season ng galunggong. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Isang helicopter naman ang bumagsak sa Guimba, Nueva Ecija at nasawi ang piloto nito. Pinagtulungan ng pulisya at ilang residente ang pagkuha sa biktima, lalo't lagpas tao ang tubig sa binagsakan. Balitang hatid ni Glam Galikdan, Dizon. Kita pa ang ilang bahagi ng RPC-3424 helicopter na ito na bumagsak sa tubig sa isang palayan sa Purok Arimongmong sa Barangay San Miguel, Guimba, Nueva Ecija. Ayon sa Guimba Police Station, pasado alas 5 ng hapon nitong Sabado, nakarinig ng tunog ng helicopter at pagsabog ang mga residente. At yun nga, nakita po yung isang light helicopter na nakalubog po sa sapa. Nung nag-conduct po tayo ng rescue operation, may nakuha po tayong isang katawan ng babae na patay na. May narinig akong malabog. Sabi ng pulis, sisirin na namin para may rescue yung sakay. Kaya yun, hinarap-harap namin. Nakahawakan ko siya. Mainit pa siya. Sabi ko, naglubos na ako na yung matalim na bagay para matanggal po yung seatbelt niya. Baka sakaling may survive na namin. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, 10:22 ng umaga nitong Sabado nang umalis ang helicopter pa Baguio City kung saan inihatid nito ang isang pasahero. 11:51 AM nang lumipad ito mula Baguio pa Binalonan, Pangasinan at naglanding ito ng 12:05 ng tanghali para mag-refuel. Nagkaroon ng having a hard time starting the engine daw yung helicopter at umalis po naman ng Binalonan ng 4:30. Unfortunately, hindi na nakarating doon sa home base at nag-crash dito sa Guimba, Nueva Ecija. Patay ang 25 anyos na babaeng piloto. Ang investigasyon para malaman ang sanhi ng pagbagsak ng helicopter, posible umanong tumagal ng 30 araw. Dagdag ng CAAP, grounded muna at i-inspeksyonin din ang mga kaparehong aircraft model ng air operator na Lion Air Incorporated, ang may-ari ng bumagsak na helicopter. Nakatutok daw muna sa piloto at helicopter ang investigasyon para matukoy kung may pananagutan ang air operator. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng Lion Air Incorporated pero walang sumasagot sa kinokontak naming numero. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Glam Galikdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Masaya at makulay na pagsisimula ng Panagbanga Festival 2025 na enjoy ng libo-libong turista. Silipin sa report. Malamig man ang temperatura sa Baguio City, mainit naman ang pagsalubong ng mga turista sa pagsisimula ng selebrasyon ng Panagbanga Festival 2025. Bago ang parada, nagsagawa muna ng ugayam o ang traditional prayer o ritual na hudyat ng pagsisimula ng selebrasyon. Kasunod nito ang Grand Opening Parade. Dagsa ang mga turistang nakaabang sa Session Road at Harrison Road. Matapos ang parada, nagpakitang gilas ang mga contingent mula sa 5 paaralan sa kanilang drum and lyre and street dancing field demonstration sa Melvin Jones Football Ground.
Todo bigay ang mga contingent sa pagtatanghal. Ipinakita sa kanilang level of performances ang buhay na kultura at tradisyon ng Cordillerans. Enjoy ang mga turista sa opening parade. Masaya at this is my first time, although taga Baguio ako. Yung nauna po na nag-drum and lyre po. Maganda po yung costume nila, tapos po yung music po nila. Sa monitoring ng Baguio City Police Office, mahigit sa 50,000 katao ang nakisaya at nakiisa sa opening parade ng Panagbanga Festival. Lubusang pasasalamat ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated sa suporta ng publiko sa selebrasyon. So gusto natin festive yung unang araw natin para maengganyo yung mga locals and yung mga tourists natin to participate and be a part of the Baguio Flower Festival. Tema ngayong taon ng Blossoms Beyond Boundaries. Planted. Our festival is a celebration of how our people, our traditions, and our city continue to thrive beyond challenges. Samantala, nakaschedule sa February 22 ang Grand Street Dance Parade, habang sa February 23 ang Grand Float Parade na highlights ng Panagbanga Festival. Kasama si Ron Alice Trittaniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Negosyante, patay matapos na pagbabarilin sa Nueva Ecija. Tutukan sa report. Wasak ang SUV na ito matapos sumalpok sa poste ng kuryente sa Jaén, Nueva Ecija. Pero hindi ito ordinaryong aksidente. Ang SUV kasi pinagbabaril ng isang rider bago ito sumalpok. Dead on arrival sa ospital ang 52 anyos na negosyanteng sakay nito. Samantala, hawak na ng mga pulis ang isa sa mga sospek. Nasawi naman ang isa pang sospek matapos malunod ng tumalon umano sa ilog. Nakuha mula sa naarestong sospek na itinago sa alias na Popoy ang sinakyan nilang motorsiklo, caliber .45 pistol na may mga bala, isang granada, isang pouch na naglalaman ng mga ID at isang plastic sachet ng hinihinalang shabu. Meron na po siyang previous na kaso. Kailan po legit na dismiss po yung kanyang kaso. Shooting incident din po yun, murder, frustrated murder din po isinampa sa kanya. Napag-alaman na si alias Popoy ay dating tauhan ng biktima, ayon sa kaanak ng biktima na tumanggi nang humarap sa kamera. Nakapiit ang sospek sa Jaén Police Station at patuloy na inaalam ang mastermind sa krimen. Nahaharap siya sa patong-patong na kaso. Sa paglabag po doon sa murder case po niya, sa paglabag po sa omnibus election code, sa barrel po, at saka po sa granada, saka po yung illegal possession of firearms. Bukod pa po yun, saka po yung sa drugs po natin. Glam Calicdan, Dizon, One North Central Luzon. Huli sa bypass operation ng Calasiao Police ang 27 anyos na babae, residente ng Barangay Poblacion East, Calasiao, Pangasinan. Nakuhanan siya ng isang pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu. Tinatayang nasa mahigit 500 piso ang halaga ng iligal na droga na nakuha sa kanya. Kabilang sa watchlist ng street-level individual ang sospek. Naharap sa kauhalang kaso ang sospek na wala pang pahayag. Ang buong kapulisan po naman ng Calasiao patuloy po tayo na gumagawa ng hakbang para po matigil at mahuli po natin yung mga nagbebenta po ng pinagbabawal na gamot. Drainage canal ng isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan, pinamumugaran na umano ng kitikiti. Sundan sa report. Idinadaing ng ilang residente sa Zone 6 sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan ang kanilang baradong kanal. Hindi na umaagos ang tubig. Halos mapuno na ng basura ang kanal at pinamugaran na ng mga kitikiti. Nangangamba ang mga residente sa posibleng sakit na idulot nito, lalo na sa mga bata. Opo, mahirap po. Dahil pag tagulan, maapaw talaga yung tubig. Sana malinisan ba? Para siyempre mga bata, maraming lamok pag Ayon sa mga opisyal ng barangay, nagsimulang maging barado ang kanal nang gawin ng maliit na tulay na nagdurugtong sa Barangay Salay at Salaan. Kaya ang ginagawa namin, yung drainage na papuntang Salaan,
huhukayin po namin para yung tubig tumaloy doon para malinis na po yung drainage namin doon. Malawakang cleanup drive ang isasagawa ng mga opisyal ng barangay kasama ang mga barangay tanod sa weekend. Kasunod ito ang panawagan sa mga residente na maging disiplinado at responsable sa kanilang mga basura at iwasan ang pagtatapon ng basura sa kanal. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nabalot ng makapal na hamog ang ilang lugar sa Kasiguran, Aurora kahapon ng umaga. Sa kapal ng hamog, halos hindi na maaninag ang ilang bahay at puno sa lugar. Maging ang haring araw at ilang magsasaka na nagtatrabaho sa bukid ay halos matakpan din sa kapal ng hamog. Tumagal ng halos 2 oras ang pananatili ng hamog na nagsimula bandang alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga kahapon. Mga kapuso, sa unang bahagi ng ating panayam kay Pangasinan PPO Director Police Colonel Rollyfer Capocyan noong nakaraang linggo, ating tinalakay ang paganda ng PNP hinggil sa nalalapit na eleksyon. Ngayon naman, atin naman pag-usapan ang kalulunsad lamang na 2-hour habit ng Pangasinan Police. Ano nga ba ito? Diretso na nating tanungin ang Provincial Director ng ating PNP. Sir Rolly, ano po ba itong 2-hour habit ng PPO? Actually, naisip ko itong ilunsad itong programa dahil unang-una, nakita ko yung kahalagahan at pagiging epektibo ng simultaneous na checkpoint. Sabi ko, sarili ko, why not implement natin naman itong na tinatawag na simultaneous conduct of patrolling para ma-establish yung police presence. Okay. So ito po yung bakit natin tinawag na 2-hour habit. Yun. Para maging kagawian na ng ating mga kapulisan na magpatrolya, lalong-lalo na sa mga alangaring oras o mga oras di peligro. Kasi ang purpose ng pagpapatrolya ay para masugpo ang mga krimen. Pero literal ba, sir, na every 2 hours ng checkpoint? Ganun ba yan? Or mobile patrolling? Aside from the conduct of checkpoint, yung mga patrollers natin, meron tayong mga mobile crew na wherein ito yung trabaho nila. Lahat ng stations natin, 48 stations dito sa Pangasinan, lahat ng mga available na mobile cars nila, sabay-sabay na magkakandak ng patrolling para maikutan nila yung kanilang areas of responsibility within 2 hours. Dahil tayo naniniwala, yung police visibility is napaka-epektibo sa crime prevention strategy. Doon po sa tinatawag ng PNP na 8 focus crimes, ano dito yung drastically nakikita nyo na ma-apprehend itong 2-hour habit na ito? Ma-address natin dito, particular itong crime against property. No? Yun ba ang marami talaga, sir? Marami nangyari sa mga madaling araw. Okay. So sa pagpapatrolya ng ating mga kapulisan, blinkers on, so kahit paano yung tinatawag nating omnipresence. No? Deterrent po yan sa ating komunidad. Kasi yung would-be criminal, nawawalan sila ng oportunidad na makapag-commit ng crime. To end this conversation, ano po ang inyong mensahe sa mga kabaro niyo po na pulis, yung mga pinamumunuan yung pulis, at siyempre po sa ating mga kababayan? Sa ating mga kapulisan, ang inyong abang lingkod naman ay gagawin ng lahat para masuportahan kung ano man yung mga kailangan, lalong-lalo na sa inyong moral, mga kagamitan. Lagi nakaalalay ang inyong provincial director. So, suportahan nyo yung ating programa dahil wala naman tayong ibang vision sa ating probinsya, kundi magkaroon tayo ng maayos at mapayapa na probinsya. At the same time, yung vision natin na gawin natin ang pulis ng Pangasinan na maging mas magaling at maasahan. Sa ating kababayan dito sa Pangasinan, ang inyong seguridad ay ang pinaka-main concern namin dito. Through your support and cooperation, malaking tulong po to para mapagtanggumpayan natin itong laban against criminalities. Alright, with that, maraming salamat po. Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office, Police Colonel Rolly Capocyan.
Mga kapuso, magbabalik po ang One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Barangay Council ng Pantal sa Dagupan City nagbabala hinggil sa mga hindi otorisadong naniningil ng garbage fee. Sundan sa report. Sa resibong ito, isang residente ng Barangay Pantal sa Dagupan City ang nagbayad ng garbage fee sa halagang 50 pesos noong January 13. Sa isa pang resibong ito, 300 pesos naman ang binayaran na garbage fee noong January 21. Pero ayon sa punong barangay, hindi opisyal na resibo ang mga ginamit. Ibig sabihin, may mga naniningil ng garbage fee na hindi autorisado ng barangay. Paalala lang po, please lang, huwag kayong magbayad pag ang binigay na resibo, wala pong logo ng Barangay Pantal. Ilang residente raw ang nabiktima sa Dior Village, Pag-asa Village at Trinidad Subdivision. May mga itinilagang garbage fee collector mula Zone 1 hanggang Zone 7. Sila ang mga autorisadong tauhan ng Barangay Pantal at ang mga ibinibigay na resibo ay may pirma ng kinauukulan. Meron silang ID. May ID sila na sila ay garbage collectors. Ang ilang residente maingat naman daw sa pagbabayad ng 30 pesos na garbage fee sa kada buwan para hindi mabiktima ng modus ng mga kawatan. Yung pinagbibigyan namin yung mga naniningir. Mga authorized? Opo. Yun po. Kilala ko po naman yung mga nag-interview. Opo. Paalala ng mga opisyal ng barangay sa mga residente, maging mapanuri sa mga taong nagpapanggap na kawani ng barangay upang hindi mabiktima ng iligal na operasyon. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Dalawang barko ng China Coast Guard na nasa dagat na sakop ng Pangasinan, itinaboy ng PCG. Silipin sa report. 34 nautical miles o halos 63 kilometers lang mula sa baybayin ng Bolinao, Pangasinan. Ganito kalapit ang vessels 3104 at 3301 ng China Coast Guard ng mamataan. Agad pinalipad ng Philippine Coast Guard ang kanilang Islander aircraft at sinubukang itaboy ang mga Chino. Hindi sumagot ang barko ng China Coast Guard. Pinadala na roon ng Philippine Coast Guard ang BRP Cabra at BRP Bagakay. Ginagawa na raw kasing normal ng China ang illegal na pagpapatrol sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Magiging profesional at maingat naman daw ang PCG para maiwasan ang paglala ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Bukod sa dalawang barko sa Pangasinan, patuloy namang namamalagi sa ating Exclusive Economic Zone ang Vessel 5901 o ang tinaguriang monster ship ng CCG. Nagbalik ito sa katubigan ng Zambales, nasa layong 110 nautical miles ito mula sa baybayin. To China Coast Guard Vessel 5901, this is Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magbanwa. You are advised that you are currently sailing within a Philippine Exclusive Economic Zone. Pero sagot ng China, hindi nito kinikilala ang arbitration award. Ang monster ship ng China ang pumalit sa China Coast Guard Vessel 3304 na ayon sa PCG ay naitaboy raw nila palayo sa baybayin ng Zambales. Sinusubukan pa naming makuha ang reaksyon ng Chinese Embassy kaugnay nito. Jeric Pasilyao, One North Central Luzon. Kumpara nitong mga nakalipas na araw, bahagyang humina ang amihan kaya bahagyaring mababawasan ang lamig ng panahon. Pero ayon sa Pag-asa, posibleng magkaroon ng panibagong bugso ng amihan ngayong linggo dahil hindi pa naman tapos ang amihan season. Bukod dyan, tuloy-tuloy din ang pag-iral ng easterlies o mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng malawakang ulan, kalat-kalat at maaring panandalian lang yan sa Cagayan Valley, Cordillera at Quirino. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa.
Samantala, binigyan ng disenteng libing ang isang pusang namatay matapos na mabundol sa Pidig, Ilocos Norte. Ayon sa may alaga, sobrang mahal niya ang kanyang pusang si Catriona. Kaya labis ang kalungkutan nito nang maaksidente ang pusa. Inilagay sa karton at binigyan ng bulaklak at saka inilibing ng maayos ang pusa. Maamo at mabait daw si Catriona na 1 taon nilang inalagaan. Certified author na si Kapuso reporter host Nelson Canlas. Nilaunch ni Nelson ang kanyang unang libro na si Migoy, ang Batang Tausug. Tampok sa children's book ang kultura at pagkain ng mga tausug. Inspired ang kwento at mga imahe rito sa life story ng hobby ni Nelson na si Chef Miggy Cabel Moreno na isang advocate ng Mindanaoan cuisine. Sa book launch nitong weekend, nagkaroon ng reading session ang co-author at sister-in-law ni Nelson na si Dr. Maria Isabel Cabel Moreno Go. Nagdemo naman ang pagluluto ng tausug dish si Chef Miggy. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.